Hello po, magandang umaga po sa inyo po mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo ngayon sa ating video. Magre-react lang po tayo po mga ka-subscriber tungkol po sa mga fake news na yan, sa mga sinasabi nilang fake news sa mga content creator bilang vlogger. Alam niyo po mga ka-subscriber, bilang vlogger po, hindi po kami nagpapahayag ng mga fake news dahil po masisira po yung account namin, dahil kami ma-restrict ni YouTube, mas lalo kapag may nagrereklamo sa amin. Alam nyo, kapag may fake news kayong nakikita sa mga content creator po, pwede naman po kayo magdemanda ng libelous. Pero yung pinag-iingatan ng mga content creator na ayaw nila mademanda sa ganyan, kaya hindi po talaga kami nagsisiwalat ng mga fake news. Yung mga nilalahad lang namin po, base lang po yan sa mga pahayagan or sa mga news sa mga DDS vlogger. Dahil po, sino naman po kami bilang content creator masisira po ang pangalan namin. Ayaw namin makulong, ayaw na po namin na masampahan ng kaso, kasi po kami dito bilang content creator po, nag-ano po kami ng yung dito kami bumabase sa, at dito po kami kumukuha ng pangkain namin sa araw-araw. Kaya huwag niyong sabihin na mga fake news po kami. Kasi nasa batas naman po niyan is kay YouTube, may mga polisiya po sila na bawal po namin gawin, kasi ma-terminate po yung namin account mga ka-subscriber. Kasi ngayon magulo kasi sa Quadcom tungkol sa mga vlogger na pinapatawag nila sa sa Quadcom yung mga vlogger na yan, kasi para imbestigahan kung sino nagsisiwalat ng mga fake news. Kasi bilang content creator po, ayaw nila ipagpapalit yung nila, kasi dito sa YouTube po mahirap maghanap ng subscriber at saka mga viewers po. Kaya pinag-iingatan po namin na hindi kami nagsiwalat sa mga fake news. Yun sa amin man lang po is katotohanan. Kung sinong mga content nagbabiral po, yun po ang naming kino-content, nire-react, para ho kami mabigyan din ng mga subscriber, mga viewers, kasi dito po kami kumikita Totoo ngayon po, hindi pa po ako na monetize, kaso lang po, siyempre sa pagtsatsaga ko bilang YouTuber, inaano ko talaga to na para tayo ma-monetize, para tayo pangdagdag ng konting income. Kasi sa panahon kasi ngayon po mga ka-subscribe, mahirap kumita ng pera. Mas maganda talaga maghanap tayo ng source of income. Sa sweldo kasi po natin po mga ka-subscriber, hindi po sapat. Kaya nag-isipan namin na mag-YouTube na lang, gumawa ng content. Sana naman huwag kayong ganyan. Gigipitin ninyong isang mga content creator. Kahit nasa Quadcom kayo, mga vloggers, natatakot po kasi diniditin kasi ninyo kung hindi tama ang sagot nila or pabalang o na-insulto kayo, na kuwang kayo daw parang na moral ang mga sinasabi ng mga vlogger. Kaya
natatakot. Kaya nag-ano sila sa Supreme Court, humingi ng tulong kung ano ang dapat nilang gawin. Bakit ganyan kaagad ipapatawag lahat ng mga vloggers? 40 na vloggers yata yun, hindi umatindi yata. Yan. Ngayon, marami silang mga yung sinasabi doon na mga kwan sa plataforma sa YouTube. Kasi kung YouTuber naman po ako, nagtatax naman kami, nagbabayad naman po ang mga YouTuber ng taxes din. Kasi bago ka ma-monetize dito po sa YouTube po mga kasubscriber, dapat may taxes ka i-present. Kapag wala kang taxes na i-present sa kanila, hindi ka ma-monetize, hindi ka mababayaran nila. Automatic kinakaltas ka agad yan ng ating gobyerno. Kasi sana maayos na po yan yung dapat magiging fair po sana tayo mga wag po kayo sana magagalit kasi bilang content creator po, pinahayag lang po nila yung mga saloobin nila yung nangyayari ngayon sa atin dito sa bansang Pilipinas, yung magulo na yung pamunuan po natin. Alam naman po ninyo yan kung anong hindi dapat tayo magkaganito kung ang natin yung Pangulo magaling magdesisyon sa mga bagay-bagay na yan. Kaya po masakit man sa amin na parang